Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating ongoing coconut plantation. Pangatlong yugto ng ating pagpupunla ng niyog sa area na ito. 3 hektarya. Naglagay po tayo ng latid. Kung mapapansin ninyo, ayan, yung ating tali sa ganito, mas maganda siya tingnan pagdating ng tamang panahon kapag lumago na yung ating mga pananim. Tulong-tulong kami rito mga ka-dreamers, magpipinsan. Ayan, kung mapapansin ninyo, yung isa nag-spray. Dahil sa pupunlaan din natin ito ng mais, itong area na ito, itong nalilinis natin para hindi masayang. Habang yung dalawa naman, abala sa pagpupunla ng niyog. Siyempre tumulong tayo Tayo yung naghahakot ng mga nursery na inilaan pa natin nitong nagdaang mga buwan. Halos 8 buwan na yung ating nursery ng niyog bago natin tuluyang napunla. So ito na siya ngayon. Nakapagpunla tayo dito sa 3 hektarya ng 110 plus 170 plus 140. Ayan. Nakalahati na natin i-cultivate itong 3 hektarya. Yan sa bulubunduking bahagi. Yan pa yung ating pagsusumikapang kukumpunihin sa darating ng panahon. Sa ganito, madagdagan natin. Mapuno natin itong 3 hektarya ng mga puno ng niyog. Kung mapapansin ninyo mga ka-dreamers, yung ating punlang puno ng niyog ay nagkaroon ng alignment. Although, itong mga naunang mga puno ay salat-salat kung pagmasdan. Dahil sa hindi rin gumamit yung aking mga magulang dito nung ipinunla itong mga puno na ito. Yung matatayog naman ay panahon pa ito ng lula pa niya. Nung kapanahonan niya. More than 100 years na yung matatayog na puno dyan sa dakong kapatagan. Yung ating area mga ka-dreamers ay rolling. Yung halos 1.4 hectares ay yun yung kapatagan. Yung natitira naman ay paakyat na sa bulubundukin. Ayan, papunta doon sa itaas na yan. Kaya meron siyang magandang division para sa ating mga punla. Thank you Lord. Kahit papaano, yung ating pagsusumikap ay nakikita natin yung ating pinaghirapan na meron na talagang nakatayong mga puno ng niyog. Maliban riyan, meron na tayong nasimulang luya, bisol, at iba pang mga crops. Sa tamang panahon, itong area na ito mga ka-dreamers, yung pinunlaan natin ng panibagong puno ng niyog, ay araruhin natin. Pupunlaan natin ng ibang crops. Mapapakinabangan pa natin ito sa loob ng 6 to 7 years mula ngayon, itong area na ito. Dahil kapag umabot na ng 8 to 10 years, itong area na ito ay magdidilim na. Salamat po Panginoong Hesukristo. Kahit papaano sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasalang nagawa ay patuloy mo pa rin kaming ginabayan sa aming pagsusumikap. At ariyan, kung mapapansin ninyo, yan yung pinalandscape natin. Yun yung plano natin na pagtayuan ng ating munting kubo-kubo. At sa dakong itaas na yan, doon natin itatayo yung ating mini studio sa tamang panahon. Mangarap tayo ng malaki, kailangan natin ng magsumikap ng doble. Sa ganito, sa tamang panahon ay aani tayo ng triple. Yun yung diwa ng ating pangharap. Yung buod ng ating pagsusumikap, kailangan natin sabayan ng pagtiyatiyaga. Yun yung buhay ng ordinaryong magsasaka.
kailangan mo magtiyaga. Pero kapag makita mo na yung mga pananim sa tamang panahon tulad niyan, nangatayo na, ay masaya. Lalo na kapag biniyayaan tayo ng Diyos na siyang higit na makapangyarihan sa lahat. Alalahanin natin yamang nabanggit ko yung Diyos dahil sa tayo yung nagpupunla, nagsusumikap. Diyos yung nagdidilig at nagpapabunga sa ating mga punla. Kaya wag po natin kaligtaan yung Diyos na pasasalamatan, purihin sa ating bawat na pagtagumpayan sa pang-araw-araw. Thank you Lord at praise God sa biyayang pinagkaloob mo sa amin dito sa ibabang lupa ay para nang sa langit. Kaya tulungan niyo po ko, share po natin yung video. Sana sa tamang panahon ay mapagtagumpayan natin yung ating mga pangarap. Lalong-lalo na yung ating mga pangitang panaginip. Gayon na lamang yung aking pagsusumikap dito. Dahil sa tamang panahon kapag sinimulan ko nang i-produce yung ating mga pangitang panaginip ay talagang matrabaho ika nga. Kaya iniisip ko yung ganitong paraan na after ko mag-research at mag-record sa ating mga pangitang panaginip ay kailangan natin magpahinga, tingnan yung ating mga pananim. Sa ganito magkaroon ng panahon, ika nga, paglaanan din natin yung ating katawang lupa, higit lalo yung ating spiritual na takbuhin sa kabutihang loob ng Diyos na buhay. Yun yung pangarap ko. So ito na. Yan, papunta dito sa bulubundukin na yan ay napunlaan na natin ito ng mais. Sa tamang panahon ibabahagi ko sa inyo kapag sumibol na yung ating mga mais dito. Sa ngayon, ito muna. Yung ating niyog, yan yung kapatagan na yan ay napupuno na natin ng panibagong punla ng niyog. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you Lord. Ito na. Ito na yung ating bagong punlang niyog. Praise God.